It's time for another Ola review. At sinubukan ko talaga yung loan app na to guys dahil nakita ko siya sa Facebook. Mukha siyang promising. Siyempre dahil hindi tayo basta-basta nagkiklik ng link, sinearch ko na lang yung loan app sa App Store. Ako App Store siya guys. So sorry po sa mga Android user. Yung pangalan ng loan app ay si Home Peso. Mukha siyang promising. Extremely simple operation, accounting in seconds. Ang template to because lumilitaw siya sa Facebook or baka sa IG rin. Kaya sabi ko, subukan ko na lang siya guys para sa inyo. So kung gusto malaman kung okay ba, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Atred here, the original Utang Queen. And in today's video, isa na namang loan app yung sinubukan ko guys. At ibabahagi ko sa inyo yung experience ko. Para kayo makapag-decide kung okay ba to o hindi. Kasi mahirap na mawindang sa kung ano man madiscover natin sa end ng ating application. So ito nga si Home Peso guys. And by the way, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Because sabi ko, sinubukan ko yung loan app guys. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo guys. Dahil ito yung ating mga topics. At kung ayaw nyo mahuli sa mga bago kong uploads, then make sure you hit the bell notification button. So, yun nga guys, itong loan app na to, ang dami nyo pinapromise sa social media. Kaya wag na tayong paligoy-ligoy pa. Ito na guys. Meron siyang 4.9. Hindi ko alam kung bago to or bagong palit ng pangalan. Pero, meron akong mga many things. Charot! A number of things sa gusto kong aware kayo bago nyo i-download yung loan app na to. So, yung rating niya, which is 4.9, nagaling sa 205, na nag-rate sa kanya, huwag nyo kaagad paniwalaan. Walang comment, guys. Dahil this is one of those loan apps na naman na hindi mo pa alam kung approve ka o hindi. Hingi na siya ng 5-star or ng rating. Kaya, ayun. Tapos yung developer niya, sabi si Andreante Gabot. Pwede ba yun? Sino ba to? So, we should learn to question things like this. I'm sure some of you, hindi nyo yan sisilipin, kaya ako na yung sumilip. Tapos yung i-download, humingi siya ng permission na masilip yung mga activity mo, apps, websites, stuff like that. Of course, dininay ko yan. And then, nung kinlik ko yung nasa privacy agreement, bakit tao yung padadala mo ng email if meron kang concern or sasagot ba to? Yung ganon. Kasi hindi ko mahanap yung registration details niya within yung privacy agreement. Nung sinearch ko rin siya sa SEC, wala rin siya doon. Ewan ko na lang sa inyo guys. Anyways, so hihingi po siya ng phone number. And this is also one of those loan apps na pagkatapos mo ilagay yung phone number mo, mag-float na doon sa taas yung OTP. Lalabas na doon. And then hihingi po siya ng access sa location. And then, pagkatapos ng lumabas, 30,000 pesos. So, yung pwede nyo ipahiram. Loan term, 121 days. And then, interest, 0.07%. And then, sinasabi niya pa, our qualifications, we are qualified by SEC. Ano yan? Sounds wrong. Pero guys, kung i-check mo naman sa SEC na website, doon sa list of recorded online lending platforms, wala siya doon. Guys, yung ano niya yung kulay niya, reminds me of World Peso. Kaloka siya. Marami akong questions. Yung mga IDs na tinatanggap niya are these. So, sasubmit ka ba ng information mo sa isang loan app na sa simula pa lang may masisense ka ng kakaiba. May masisense ka. Fishy. So, pipicturean mo yung driver's license mo. Pagkatapos mong picturean yan, makaka-capture yung information hanggang sa birth date. And then, magsi-selfie ka. Pagkatapos ng selfie, magbibigay ka ng iba't ibang information, address. At kahit nasabihin mo palang, unemployed or professional specialist, whatever, hingi pa rin siya ng name ng company that you're working for, company address, company home phone, working experience, and monthly salary. And tatlo po yung hihingi niyang contacts. Of course, this is also one of those loan apps na loan platforms na hihingin po yung access sa lahat ng nasa phone book mo. Oo, sasabihin niya na yung ganito will only allow you to pick contacts from your contacts list, but really, anyway, so moving on, hingi po siya ng disbursement channel. Could either be e-wallet or bank. So, I gave my GrabPay. Lumabas yung kanyang offer. Hindi 30,000 pesos, pero 2,000 pesos. Yung matatanggap mo pala is 1,200 dahil kakalta siya ng 800. So, bale parang walang silbi yung zero yung interest kasi bumawi po siya sa service fee. So, matatanggap mo na lang 1,200. And yung pag submit mo, if isasubmit mo to, okay, hingi po siya ng rating. And
Nag-try akong bigyan siya ng 5 stars. And then yun, 2,000, GrabPay wallet. Naghintay ako ng sobra, 1 oras. At nalaman ko, na-reject ako sa loan app na to. Okay, so I have doubts sa loan app na to. And I don't think may na-approve siya. I feel like, again, feeling ko lang to. It's just my impression. Okay? So, parang feeling ko nangunguha lang siya ng information. I don't know what for. At it's strange or it's a red flag na lumalabas na ang basta-basta yung OTP dun sa pag-login. It gives you the ability to, kunyari, delete your account, but really? Nadi-delete pa talaga? Ang dami ko nang na-try ng mga loan apps. I've tried enough para masabi na praning na ako sa mga ganito. Parang hindi na ako naniniwala sa delete-delete na yan. At bakit pangalan? Mukhang pangalan ng tao yung developer, di ba? And wala po siya sa SEC. Now, it's important na yung isang loan app na yung nasa SEC because it means na they are covered by rules and regulations that help protect us, borrowers. So, paano kung yung isang loan app wala po sa list ni SEC? So, ayun, wala tayong protection nun. And SEC, by the way, has guidelines kung paano mo i-report yung mga loan apps na rehistrado kay SEC pero pasaway. And you can find it in this page. So, guys, iwas problema, iwas sakit sa ulo. Doon na lang tayo sa mga loan apps na registered kay SEC. Registered doesn't mean they're okay para sa inyo, kailangan pa rin iniintindi ko anong meron sa kada loan app. Ito nga si Home Peso at kung ako'y masusunod, kung maniniwala kayo sa akin, I would stay away from this loan app kasi it's, dami ko nakitang fishy. If you're convinced that this loan app is not for you, you can check the loan apps that are in my playlist na legit loan platforms, legit loan apps. Kasi doon po yung mga loan apps na registered sa SEC. Subukan ko sila and so far naging positive yung experience ko kahit na yung iba doon, hindi pa ako na-approve. So feel free to check them out and baka andun po yung loan app na hinahanap nyo or para sa inyo kasi yung loan app na to is definitely X na po talaga. And ayoko sa mga ganito, guys. Nakakatakot. Ang laking kinakaltas. Tapos ang daya, 7 days nang babayaran mo 2,000. Whatever man na amount na i-approve niya. Pero my impression is that parang walang na-approve sa loan app na to. Ano ba yan? Yun lang, guys. Kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section. And I will try my best. Ang dami kasing nyong request. I'm just a one-man army lang po ako, guys. But I do my best to give you 100% reviews. Wala po akong pinopromote ng mga Ola. Wala akong links dito. 100% reviews lang po tayo sa channel na to. So subscribe if you haven't already and hit that bell notification button para lagi kayong updated sa aking mga uploads. And I will see you on my next